Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, gusto ko na reactan nito, no? Biglang nakita ko sa newsfeed ko sa social media. Aba, nagsalita na itong si Commissioner Willie Marcial. Alam niyo mga kababayan, nanonood tayo ng PBA, no? Naaaliw tayo, okay? Na i-entertain tayo. Tuwan-tuwa tayo sa mga players, sa mga laro. Okay? Bagamat kuminsan merong mga flaws, may mga pagkukulang, may mga shortcomings, may mga mali, may mga tila anomalya, no? Na allegedly, no? Di umano. Okay? Bagamat yung iba hindi inaamin, no? Aminin man nila at hindi, obvious naman. Okay? Yan ang PBA natin, Pero still, pinanonood pa rin natin dahil naaaliw tayo. Mahilig tayo sa basketball. We're a basketball-loving country. Okay? So, ano ibig ko pong sabihin mga kababayan? Kamakailan, after ng Game 2 mga kababayan, okay, may nangyaring insidente. Okay, dalawang insidente ang ibabanggitin ko po sa inyo mga kababayan. Una-una itong si Poy Eram. Okay, alam naman natin ang temperament na itong si Poy Eram ay madaling ma-frustrate. At kapag na-frustrate siya, okay, mapa-play man yan, okay, namintis niya, okay, lalo na pag tinawagan siya ng foul na hindi niya matanggap. yung takang-taka siya, okay? Medyo aawayin pa niya yung referee, sisigawan niya, mismong yung kanyang kakampi inaaway niya. Meron tayong Ronaldo Boltman 2.0 local version, okay? Inaway niya inaway at nakasagutan niya si Glenn Cobontin, teammate niya sa TNT, yan. Pinipigil kasi siya, ayaw niyang tumigil. Ayan, nagkasagutan sila. Okay? Yan. So, makikita natin overall, ganyan ang kumbaga temperament netong si Poy Eram, JP Eram. Okay? Ngayon, anong ibig kong sabihin? Si JP Eram, nung natalo sila nung Game 2, it was a very disappointing loss for TNT, no? Masasabi natin dahil 1 point lang ang lamang, nakahabol na sila, no? Lumamang pa ng 3 points, natalo pa sila bandang huli. Okay? At ano nangyari? After ng Game 2, habang naglalakad itong si Poy Eram sa hallway, tinadyakan itong gamit na may gamit. Palagay ko hindi naman niya gamit yun, no? Mga nakahilayrang bagahe sa gilid ng hallway ng SM MOA Arena, tinadyakan niya. Okay? Walang ano-ano tinadyakan niya. Hindi naman sa kanya. Okay? Buti sana kung sa kanya wala tayong problema, sa kanya naman yun Pero ibang tao nagmamay-ari nun. Okay? Which is for me very unacceptable. Hindi katanggap-tanggap yun na ugali ng player mga kababayan. Okay? Yung manira ka ng property ng may property. Okay? Para sa akin, para manira ka ngayon, okay? Caught on cam, no? Para manira ka ng may gamit, para sa akin, very unprofessional yon. Kahit maliit na bagay yan, okay? Kahit sabihin mo na maliit na bagay, okay? Very small thing. Pero pag nakita yan ng mga bata, no, or ng mga ng fans, madidismaya sa'yo. Ganyan pala ang player. Talagang pinakikita mo lang kung anong klaseng ugali meron ka. Okay? So, ayan, kumpirmado. Okay? Nagma-manifest sa kanya yung kanyang ugali or yung kanyang attitude tuwing na-frustrate siya. Okay? Baka mamaya, manapakla lang bigla yan ng, kinin nyo, nakasagutan na nga ito si Glenn Cobontin, Baka kapag hindi napigil yan, sapakin pa niya yun, Okay?
So, yan ang nagiging temperament ni Poy Eram. Okay? Ngayon, anong ibig kong sabihin? Pangalawang insidente. Okay? Palagay ko nabalitaan nyo na to, no? Sira, nawasak yung partition. Di ba kasi may ano yan, parang halimbawa yung isang sa dugout, dalawang division yon. Merong sa loob na loob at saka meron yung sa bihisan sa dressing room ng ng mga players, doon sila nagbibihis, doon sila nagte-therapy, etc., etc. Pero meron loob yun, siguro pantry or something. So meron partition yun. Yung parte ng partition na yun, yung a portion of the partition nawasak, nabasag, no? Wag nyo naman sabihin hindi na nawasak ng walang dahilan, na walang sumira. Okay? Walang sumuntok, walang naghampas, walang sumipa, walang tumadyak. Okay? Bakit nasira yon? Tsaka kung titingnan nyo yung wasak, yung sira, hindi ang wasak pa ganun pabiyak na nahati sa gitna halos Ibig sabihin mayroong center force, no? May sentrong puwersa na humampas doon sa gitna at nawasak, nag-crack. Okay? Yan. So merong humampas dyan, may tumira dyan, may sumipa, may sumuntok. Okay? So hindi naman natin sinasabing si Poy Eram yan, ha? Hindi naman natin sinasabing si Poy Eram yan. Pero, ang mas malamang na kumbaga, person of interest, ika nga nila. Okay? Person of interest, ay itong si Poy Eram. Okay? Yan. Okay? Pero, well, wala naman tayong pruweba. Okay? So, ano na natin, i-cancel out na natin, Ngayon, ang ano ko lang dito kay Commissioner Willie Marcial, okay, sana magkaroon ng in-depth investigation. Okay? Kung kayang alamin kung sino ang gumawa, alamin, sana magkaroon man lang ng effort na mag-imbestiga kung sino gumawa. Kasi alam niyo sa mga venues, sporting venues, okay? Ang Japan, okay, mga players halimbawa ng Japan, gumamit ng hotel or gumamit ng dugout, hindi aalis sa mga Japanese players nang hindi nila nililinis or inaayos yung dugout or yung ginamitan nila o chinek-in na nilang hotel or room or dugout. Hindi nila hahayaang at iiwanang marumi yun or hindi maayos. Nasanay ang mga Japanese sa ganun. Okay? Napaka-neat, napaka-linis, napaka-responsible ng mga Japanese. Okay? Players at that. Okay? Iniiwan nila yung ginamit nilang room or dugout ng maayos at hindi yung... Kasi tayo mga Pilipino, aminin natin, pag gumamit tayo ng hotel or dugout, iwanan mo na lang yung mga tuwalya nandiyan sa sahig, no? O ano-ano mga kalat na nandyan, parang binagyo, kung saan nagpupunta yung kalat, yung mga damit, yung kung ano man yung sabon, yung CR hindi sabog-sabog, bedsheet hindi maayos. Meron naman mag-aayos niyan. Okay? Pero iba ang thinking ng mga Japanese. Okay? Inaayos nila. Alright? So, yan ang diferensya ngayon. Ngayon, ano ang punto ko ngayon? Kay Commissioner Willie Marcial, sana magkaroon man lang ng effort na alamin o maimbestigahan kung sino ang gumawa nun. Okay? Wala raw magiging suspension siguro kaya walang suspension kasi walang maituturo. Bago niya sabihin na walang suspension, hindi ko lang alam hindi natin alam kung nagkaroon na ng investigation or something. Pero kung wala pang investigation prior to his statement, sana magkaroon ng effort man lang na imbestigahan kung sino. Kasi responsibility ng liga yun Okay? Na baka mamaya hindi na kayo payagan ng SMO management na maglaro
tanghal ng mga laro dyan sa sa MOA Arena. Di kayo ang kawawa. Okay? Isa yan sa mga options na pwede ninyong puntahan na venue pagka wala kayong mapuntahan na venue. Pagka naninira kayo ng facilities. Okay? Players, officials, kung sino man na taga PBA. Tapos hindi nyo inaalam kung sino gumagawa. Basta ganun lang. Okay? Hindi maganda yon. Sabi naman ni Commissioner, ibibila lang daw sa kanila at babayaran. Okay? At ibibigay do sa TNT Tropang Giga. Okay? Sa team management. Okay? Paano kung umalma ang team na bagay tag out ng ng TNT, no? Paano kung kailangan malaman kung player ba ang gumawa nun or ano? Palagay ko unfair sa TNT, baka umalma pa nga yun. Ba't kami ba magbabayad yan? May pruweba ka bang kami ang sumira yan? Player namin ang sumira? Mahirap yung ganon, mga kababayan. Sana nagkaroon man lang ng effort. Hindi ko lang alam kung may CCTV dun sa loob ng dugout para makita kung sino talaga ang sumipa nun o sumira. Okay? So yun. Yun lang, naano ko lang na nagpumasok lang sa isip ko kasi hindi dapat ganun dapat alamin kung sino yun. Ngayon, kung talagang hindi talaga makita, wala talaga makita, ayun, yan dyan tayo sa susunod na plano, plan B. Ibila lang si TNT Tropang Giga, bayaran na lang. Wala man tayong pruweba kung sino di bayaran na lang. Pero sana i-remind di Commissioner na itong mga players wag maninira, mga officials, mga assistants, mga ball boy, mga water boy, mga tauhan sa bawat team. Wag maninira ng facilities ng venue. Hindi maganda yun. Kahit gaano ka pa ka-frustrate, wag kang maninipa, wag kang mambabato ng chair, wag kang naku naman. Okay? Baka hindi na kayo payagan dyan. Sinasabi ko sa inyo. Okay? Yan. So, yun lang. Yun lang na napareact lang ako. At kayo mga kababayan, ano ang gusto nyong sabihin tungkol dito sa nasirang facility na to? Kailangan ba may managot? In-depth investigation ba? O pabayaan na lang? Bayaran na lang? Okay? Para matapos na. Kayo, anong opinion po ninyo? Lagay nyo po dyan sa comment section, mga kababayan. Alright? Hanggang dito na lamang po, mga kababayan. Pansamantala. Sa mga bagong pasok, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Like and follow na rin po ninyo ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Paalam.